sasagutin punto por punto itong ikinakalat na chismis ng Seventh-day Adventist na ang simbahang Katoliko daw ay sulpot. Meron siyang 5 batayan kung bakit sulpot ito. Sa pagsagot niya kay Bro Dens, sa video ni Bro Dens. Paano nga ba natin masasabi na ang Iglesia Katolika ay hindi isang sulpot? Sino nga ba talaga ang totoong sulpot? Seventh-day Adventist o Roman Catholic Church? Ngunit sa bidyong ito ay ilalahad natin ang 5 patunay na ang Roman Catholic ay siyang totoong sulpot. Una, ang Roman Catholic ay nangingilin ng linggo na galing sa utos ni Constantino. Pangalawa, ang Roman Catholic ay kumakain ng mga maruruming hayop. Pangatlo, ang Roman Catholic ay kumakain ng dugo, binigti, at mga inihahandog sa Diyos-Diyosan. Pangapat, ang Roman Catholic ay sumasamba sa mga ribulto. Ang panglima, ang Roman Catholic ay binago ang kautusan ng Diyos at walang patutuo na Jesus. Yon mga kapatid. Sa 5 batayan niya, napansin niyo ba? Ni isa, walang tumama. Kaya, isa-isahin natin ito. Ano daw ang sabi niya? Sulpot ang simbahang Katoliko. Kung sulpot man ang simbahang Katoliko, therefore ito'y itinatag lamang ng tao. Pero bakit sa 5 inilatag niyang batayan, ni isa wala kayong marinig? Galing sa kanya na ang simbahang Katoliko ay tatag lamang ng tao. Okay, punta tayo sa unang batayan niya at sasagutin natin. Paano nga ba natin masasabi na ang Iglesia Katolika ay hindi isang sulpot? Sino nga ba talaga ang totoong sulpot? Seventh-day Adventist o Roman Catholic Church? Palagi nating naririnig sa mga Roman Catholic na tayong mga Seventh-day Adventist ay sulpot daw. Ngunit sa bidyong ito ay ilalahad natin ang 5 patunay na ang Roman Catholic ay siyang totoong sulpot. Una, ang Roman Catholic ay nangingilin ng linggo na galing sa utos ni Constantino. At ang Seventh-day Adventist ay nangingilin ng ika-7 araw na Sabat tulad ni Kristo at ng mga unang Kristiyano. Okay, yon mga kapatid, no? Unang batayan niya na ang simbahang Katoliko ay sulpot dahil nangilin tayo ng linggo na yun daw ay utos ni Constantino. Pero alam niyo ba, ang kanila mismong pamplito nagpatunay kung ano ang tunay na iglesia. Sa kanilang pamplito na ang pamagat Friendship Course sa Seventh-day Adventist, ito ang mabasa natin, Katoliko ang iglesia. Oo, Katoliko ang tunay na iglesia. Baka aangkinin naman ito ng Seventh-day Adventist dahil ang salitang Katoliko universal, therefore sila na Seventh-day Adventist ay lumalaganap, Katoliko din sila. Mali. Bakit? Kahit ang kanilang aklat na ang pamagat ay Answers to Objections by Francis Nicol sa pahina 578 mga kapatid, nilatag kung sino ang nagtatag ng Seventh-day Adventist at kailan ito sumulpot. Ito ang ating mabasa. Answers to Objections by Francis D. Nicol, page 578. Where and when did the Seventh-day Adventist movement begin in America in 1844? Who were the first leaders in the Seventh-day Adventist movement? Unquestionable. They were James White, Mrs. White, and Joseph Bates. So, sa kanila itong aklat mga kapatid. Sa kanilang pamplito pinatunayan na ang Iglesia Katolika ay tunay na iglesia, samantalang ang sa kanila ay tatag lamang nila ni Ellen Goldwhite.
Anong batayan? Na Saturday ang araw na pahinga daw dahil sa Lucas 4:16 na binasa nila. Siya'y napanasaret na kaniyang nilakhan at ayon sa kaniyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Lucas 4:16. Datapwat sila, pagkatahak sa Perga, ay Okay. Punta muna tayo sa Lucas Kapitulo 4:16 dahil ito'y aangkinin din. Abay, parang squatters, no? Inaangkin na Sabadista ang ating Panginoon Jesucristo, SDA, dahil pumasok sa sinagoga. Yun po bang sinagoga ay sa Sabadista? Hindi, sa mga Hudyo. Aba, squatters talaga, di po ba? O sa mga Hudyo yon. At di lang yan, tandaan ninyo, pag makatagpo kayo ng ganito, ginagamit ang Lucas Kapitulo 4:16 na pumasok ang ating Panginoon Jesucristo sa araw ng Sabado sa sinagoga at ang konklusyon nila ay Sabadista. Tanong niyo mga kapatid, kung si Kristo'y Sabadista, yun bang nasa loob ng sinagoga ay Sabadista? Talagang ang sagot nila ay Sabadista. Kaya kasama niyo ba? Talagang kasama nila. Pero ano po ba ang mabasa natin kung ituloy pagbasa sa 28:30 ng Lucas na ginagamit nila? Ito ang mabasa natin. Nagalit ang lahat ng nasa sinaguga nang narinig ito. Nagsalita sila, nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kaligitnaan nila at umalis. Ibig sabihin, kung aangkinin nila na Sabadista ang ating Panginoon Jesucristo, boy, ituloy lang ang pagbasa mga kapatid, yung mga Sabadista pala, ang gustong maghulog sa bangin ng ating Panginoon Jesucristo. Ikalawang punto, yung sinabi niya na galing kay Constantino ang pangilin ng Sunday. Mali, wala naman siyang inilatag na history si Dan Maasin, kundi his story lang. Pero sa history, tingnan natin sa Europe Before Modern Times by O'Brien, itong mabasa natin. Pahina 194. Other feature of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. Sa history, yung linggo ay idiniklara na banal sa panahon pa ng mga apostol. Kung tandaan natin, si Constantino hindi ang nagsimula sa linggo, kundi idiniklara niya na magiging official state religion ang simbahang Katoliko dahil before the conversion of Emperor Constantine, paganism was the state official religion and then Christianity was subjected to persecution. At nang naideklarar na niya sa pamamagitan ng Edict of Milan, yun din idineklarar na dapat sumunod sa linggo na nauna nang idineklara kahit mismo sa mga apostoles na yun ang araw ng pahinga. At pinatunayan sa aklat ng Seventh-day Adventist, The Almost Forgotten Day by Mark Finley, sa pahina 95, ito ang mabasa natin mga kapatid. Question: Does the New Testament teach that the disciples worshipped on the first day of the week? Answer: It is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week honor of the resurrection in honor first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ.
Napakalinaw na ang linggo kahit na sa kanilang aklat pinatunayan na banal na araw sa mga Kristiyano. Kahit nga yung aklat sa kanilang founder na si Ellen Goldwhite. Ito, Acts of the Apostles, mga kapatid, at Cebuano version. Pero sa pahina 493, ito ang mabasa natin. Ang adlaw nga igpapahulay gibalaan pagbantay ni Juan, pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10. So ang araw ng pangilin umano, yon ang binanggit sa Revelation chapter 1 verse 10. Tanong, yun po bang revelation na pinatunayan kahit na sa kanilang founder na si Ellen Goldwhite, Revelation chapter 1 verse 10, yun po ba ay araw ng Saturday o yun po ba ay araw ng linggo? Kaya basahin natin ang sa banal na Biblia sa Pahayag Kapitulo 1, versikulo 10, kung anong araw ang tinutukoy ni Ellen Goldwhite dito na araw ng mga Kristiyano sa pagpahinga. Pahayag 1:10, isang araw ng linggo soma Diyos ang aking diwa, narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig, nawaring isang pakakak. So, makita natin na yung kanilang pinatunayan sa aklat ni Ellen Goldwhite na Revelation chapter 1 verse 10, linggo kahit pa sa isang Biblia ng Bibliang ito ay the message, Sunday talaga, wala kayong mabasang Saturday mga kapatid. Ito, it was Sunday and I was in the Spirit praying. I heard a loud voice behind me, trumpet clear and piercing. So napakalinaw mga kapatid na palpak naman ang kanilang mga aklat. Kaya kung tingnan natin ang mabasa sa Ledyard Translation Bible, napakalinaw ang mabasa diyan. I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. Day of rest. Kung sa Spanish, yo voy en el espíritu en el día del domingo. Pero tanong, ang Seventh-day Adventist, kailan na itatag? Napakalinaw sa aklat na ito, 1844. Sinong nagtatag? Dagdagan natin sa isa pang aklat nila mga kapatid. Ang pamagat, Seventh-day Adventists believe a biblical exposition of 27 fundamental doctrines, page 200. Imagine nyo mga kapatid, 1844 na tatag. 1846, tinanggap nila na Saturday ang araw ng pahinga. Isip-isip naman kayo mga kapatid, pag may time ha. Kaya, mabasa ba natin sa Biblia, letra por letra, na ang Sunday ay Christian Sabbath? Gamitin natin ang paraphrase on the Acts of the Apostles. Ito po ang mabasa natin mga kapatid sa Gawa Kapitulo 20, versikulo 7. Ito ang mabasa natin. The left of the 7 days, and we carried there was the first day of the Jewish week, appointed by the apostles to be the Christian Sabbath or Lord's Day in memory of Christ's resurrection. So, ang Revelation chapter, ang Gawa Kapitulo 20, versikulo 7, ito'y tinatawag na Lord's Day. Ito'y tinatawag na Christian Sabbath. Kaya, palpak na naman ang ating mga kapatid sa kanilang pagpatunay na ang
simbahang katoliko daw ay sulpot na iglesia. At di lang yan. Ano pa ang batayan kung bakit ang simbahang katoliko ay sulpot? Eto, wala talaga siyang itinuturo kung kailan sumulpot ang katoliko. Anong taon? Sino ang nagtatag dito? At saan mabasa? Bagkus, ang kanyang sinabi, Hello guys, hi sa mga pastor, sa mga sabalista. Dahil ba ko sa do? At ang Seventh-day Adventist ay hindi kumakain ng mga maruruming hayop kagaya ng mga unang Kristiyano. di daw kumain sila kagaya ng unang Kristiyano. Inosente nga ba talaga sila? Na una, yung founders nila noon, sila si James White, sila si Ellen Goldwhite, kumakain ng baboy. Pork nga. Ano po ba yung pork na nakasulat sa kanilang magazine? Tinidor? Oh. Eto, mga kapatid, unahin natin ang sulat sa pagtutol mismo ni James White tungkol sa paglabas nitong doktrina nila na bawal ang pagkain ng baboy. Ito, pansinin ninyo ang kaniyang pagtutol dito, mga kapatid. Kay James White, ito, isa sa mga founders ng Seventh-day Adventist, The Present Truth. Sa November 1850, number 11, volume 1, James White, ito, some of our good brethren have added swine's flesh to the catalog of things forbidden by the Holy Ghost. And the apostles and elders assembled at Jerusalem, but we feel called upon to protest against such a course as being contrary to the plain teaching of the Holy Scriptures. Shall we lay a greater burden on these disciples than seemed good to the Holy Ghost and the holy apostles of our Lord Jesus Christ? God forbid. Their decision, being right, settled the question with them and was a cause of rejoicing among the churches, and it should forever settle the question with us. Dagdag pa niya. Ito, let us come to the New Testament. And what do we find? Certainly, if eating swine's flesh is a sin in the sight of heaven, in this dispensation, the New Testament has in some way taught us the fact. But we find that the New Testament does not directly nor indirectly teach any such thing. Sinapansin niyo ba, mga kapatid, ang sulat mismo ng kanilang isa sa mga founders na tinututulan yung pagkain ng baboy na ipinagbabawal noon. Bakit? Ito, makita ninyo ang isang pamplito nila, magazine nila. Ang pamagat dito ay Adventist Review by Jerry Moon, Abril 22, 1999, sa page 7. Para malinaw, ito, pakita natin. So, ano nakasulat? Napansin nyo ba? Ito, mabasa natin, mga kapatid. James and Ellen White were still apparently using pork. Di po ba? Sa magazine nila yan, were still apparently using pork. Kaya kung yung tinatawag na pork, baboy yan o hindi, baka sasabihin nila, tinidor yan. At baka sasabihin naman nila, mga kapatid, noon, kumain sila. Pero ngayon, hindi na. Ito po, aklat ni Ellen Goldwhite.
pwede niyong orderin sa kanila, si Ellen Goldwhite. Anong pamagat? Counsels on Diet and Foods. Bakit? Ano po ba nakasulat sa kanilang aklat? Imposible naman mga kapatid pag sila'y inosente. Ano daw? Karumal-dumal daw ang pagkain ng baboy, ang pagkain ng lechon. Ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Leviticus 11:7. Okay, so, karumal-dumal. Bakit? Kung karumal-dumal, kumain sila si Ellen Goldwhite. Tinututulan ni James White ang naunang doktrina. At hindi lang yan. Sa aklat na ito, na ang pamagat Counsels on Diet and Foods, alam niyo ba mga kapatid, yung mga bata pwedeng kakain ng baboy. Sa anong pahina? 350. Sa mga Seventh-day Adventist, sige nga, pakibasa sa inyong kopya. Tingnan ninyo. Ito, pakita ko sa inyo mga kapatid. Anong mabasa? Pahina 350. Children are allowed to eat flesh meats, spices, butter, cheese. Uy, may pork. Anong lusot nila ditong pork? Ito po ba'y tinidor? Nakasulat yan sa kanila. Ito, si Ellen Goldwhite. Kaya isip-isip naman mga kapatid, na ang ating mga kapatid sasabihin talagang karumal-dumal. Pero, pansinin natin, sa Biblia, mga kapatid, sa Gawa, Kapitulo 10, versikulo 10 hanggang 16, ito ang mabasa natin sa salita ng Diyos. Siya ay nagutom at ibig na niyang kumain. Ngunit, samantalang sila ay naghahanda sa kaniyang kalalagyang tulad ng nanaginip, isang pangitain ang bumaba sa kaniya. Nakita niyang bukas ang langit at may isang kagamitang bumaba sa kaniya. Ito ay gaya ng isang malapad na komot na nakabuhol ang 4 na sulok at bumaba sa lupa. Naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa. Naroon din ang mababangis na hayop at ang mga gumagapang sa lupa. Naroon din ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kaniya ang isang tinig, "Tumindig ka, Pedro, kumatay ka at kumain." Ngunit sinabi ni Pedro, "Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ako kumain ng anumang bagay na pangkaraniwan at marumi." Muli, niyang narinig ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Anumang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na pangkaraniwan. See? Napakalinaw mga kapatid. Kaya, paano tutulan ng Seventh-day Adventist na karumal-dumal ang baboy, samantalang ang aklat ni Ellen Goldwhite, ang mga bata pwedeng kakain ng baboy. Okay? So, hindi lang yan. Ano pa ang batayan nila na ang simbahang Katoliko daw ay sulpot? Ito. Ang Roman Catholic ay kumakain ng dugo, binigti, at mga inihahandog sa Diyos-Diyosan. Dahil dinuguan. Guys, pastor, baboy, pastor. Pwede lang yan, pastor. Ang Seventh-day Adventist ay hindi kumakain ng dugo, binigti, at ang mga inihandog sa Diyos-Diyosan tulad ng mga unang Kristiyano. Bago dyan mga kapatid, una, wala tayong tutol na yung paghandog sa mga Diyos-Diyosan ay mariing ipinagbabawal. Kaya nga,
tayong mga Katoliko, tinatawag natin yung occultism. Bawal natin. Nangunguna talaga ang simbahang Katoliko diyan, mga kapatid, no? Catechism of the Catholic Church 2116, 2117, bawal talaga yung mga diwata-diwata. Pero ang tanong, yun po bang dugo o yung dinuguan ay mariin bang ipinagbabawal ng Diyos gaya sa turo ng mga Seventh-day Adventist? Hindi lang Seventh-day Adventist, dating daan, Saksi ni Jehovah, at kahit Iglesia ni Cristo pa. Ano ang kanilang batayan para sabihin lang bawal talaga yan? Una, batayan nila mga kapatid ay ang Leviticus Kapitulo 17, versikulo 11. The life of every living things is in the blood, and that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Blood, which is life, takes away sins. Yon ang mabasa natin na at may utos pa na kanilang ginagamit dito ang Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 23. Ito ang mabasa mga kapatid. But be sure, you do not eat the blood because the blood is the life, and you must not eat the life. So, kaya, batay sa ginamit nila na ito, yon, sinabi nila, mariing ipinagbabawal talaga ang pagkain ng dugo o dinuguan. So wala tayong total dyan sa mabasa mga kapatid. Pero ang tanong, bakit tayo kumain? Applicable pa ba ang naturang talata sa lumang tipan sa bagong tipan? Kung tandaan natin mga kapatid, bakit ipinagbabawal? Dahil sa lumang tipan, yung dugo ay ginagamit na pangtubos ng mga kasalanan ng mga tao na ginagawa mismo ng mga paring Hudiyo sa pamamagitan ng pag-alay sa Diyos sa katawan ng hayop at sa dugo na siyang ibuhos sa altar. Yon ang mabasa natin sa Leviticus Kapitulo 11, Kapitulo 17, versikulo 11 mga kapatid. Ito ang mabasa. And that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Blood, which is life, takes away sins. Yon ang mabasa natin batay sa ginawa mismo ng mga kapariang Hudiyo. Pero, sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo sa bagong tipan, may pagbabago sa lahat mga kapatid dahil siya na mismo at ang dugo niya, si Kristo mismo ang huling sakripisyo para matubos ang kasalanan ng lahat ng tao gamit mismo ang kanyang banal na dugo. Ito ang mabasa natin sa Hebrews chapter 13 verse 12. Jesus also died outside the city in order to purify the people from the sin with his own blood. So napagkalinaw mga kapatid na gamit ni Kristo ang kanyang banal na dugo para tayo'y mapatawad. Kaya sa kanyang pagkamatay, napawalang bisa na yung lumang kautusan sa pagkain mula sa Old Testament. Tulad ng pagbabawal kainin yung baboy, lalo na yung dugo. Bakit? Kung tingnan natin sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 15, ito ang ating mabasa. He abolished the Jewish law with its commandments and rules in order to create out of the two races one new people in union with himself, in this way making peace. See? Napakalinaw ang nakasulat sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 15,
At sa Episo Kapitulo, ikalawang Corinthians, Kapitulo 5, versikulo 17, ito din ang mabasa natin mga kapatid. So, whoever is in Christ is a new creation. The old things have passed away. Behold, new things have come. So, napakalinaw mga kapatid sa pagdating mismo ng ating Panginoon. Kaya, kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, nilinis na ng Diyos ang lahat na pagkain na itinuturing na marumi noong unang panahon. Ito, balikan natin ang pagbasa sa Acts chapter 10, verse 15. Ito ang ating mabasa. The voice spoke to him again. Do not consider anything unclean that God has declared clean. Napakalinaw mga kapatid. Ang tinig, ang busis mismo ng Diyos ang nagsabi diyan. At kaya sa New Testament, sa pagdating ni Kristo, binago na niya. Mismong ang dugo niya ay ipinainom mula sa isang baso ng alak na siyang totoong dugo ni Kristo dahil ito'y nagtubos sa atin at nagbigay kaligtasan. 1 Corinthians chapter 11 verse 25. In the same way, also the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. So, napakalinaw mga kapatid. Pero, may ginagamit silang talata para patunayan na bawal talaga, lalo na sa New Testament, yung pagkain ng dugo o dinuguan. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Ang mga gawa, Kapitulo 15, talatang 29. Pangapat. Yun, bago tayo sa pang-apat mga kapatid, no? Gawa Kapitulo 15, versikulo 29. Kung tingnan natin ang ginamit niyang talata, nabigo pa rin para patunayan na ang simbahang Katoliko ay isang sulpot o tatag lang ng tao. Sa talatang binanggit niya mga kapatid, tama ang nakasulat, mali lang ang unawa. Dahil kung tingnan natin, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ang Greek na ginagamit sa salitang abstain, diyan sa Gawa Kapitulo 15, versikulo 29 mga kapatid, ay apikistai, na iba sa Greek na kulo, nang ibig sabihin ay totally o forbid, na lubos na ipinagbabawal. So, kung tingnan natin ang Greek na kulo na ang kahulugan ay forbid o lubos na ipinagbabawal, yung nakasulat sa ginagamit na Gawa Kapitulo 15, versikulo 29, ang Greek dyan ay apikestai, na ibig sabihin umiwas, abstain. So, tulad yan mga kapatid sa Roma Kapitulo 14, versikulo 21 na may nakasulat na abstain na ginagamit diyan. At ibig sabihin, abstain sa pagkain ng karne o pag-inom ng alak, hindi yan totally na ipinagbabawal, kundi isang disiplina. Ito ang mabasa natin, Romans chapter 14:21. It is best to abstain from eating any meat or drinking any wine.
So, yon ang mabasa natin mga kapatid. So, yung pag-iwas ay hindi totally na permanenteng ipinagbabawal, kundi patungkol lang ito sa disiplina. Ganyan din ang nakasulat sa Gawa Kapitulo 15, versikulo 29 na ginagamit nila sa Seventh-day Adventist at sa iba pang sikta mga kapatid. Pero kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia ayon sa sulat ni San Pablo sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 9, ito ang mabasa natin. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang matamong pakinabang. Ano daw? Walang matamong pakinabang ang sumusunod sa utos na yan. At ngayon, punta na naman tayo mga kapatid sa pang-apat daw batayan kung bakit naging sulpot ang simbahang Katoliko. Ito ang kanyang pahayag. Ang Roman Catholic ay sumasamba sa mga ribulto. Ang pangalan ni San Antonio ay tanihag sa buong Santa Iglesia Katolika at ang kanyang imahe ay sinasamba at iginagalang ng may malaking debosyon sa maraming lungsod sa mga islang ito. At ang Seventh-day Adventist ay hindi sumasamba sa mga ribulto. O na mga kapatid, isa-isahin natin itong pahayag ni Dan Maasin. Ito ang kanyang ginamit. No? Na ang Roman Catholic daw ay sumasamba ng ribulto dahil nabasa niya sa isang novenaryo ni San Antonio de Padua pero may pinutol siya. Una, tama ang binasa ni Dan Maasin, ngunit maling-mali yung unawa niya at napaka-misleading. Bakit? Dahil gusto niyang ipalitaw na ang lahat ng uri na rebulto mga kapatid ay mariing ipinagbabawal ng Diyos. Diyos-Diyosan. Diyan siya nagkamali. At ang iba pa mga nagsusulputan. Dahil sa Bible, may rebulto ng mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal, ngunit may rebulto naman ng mga santo o banal na ang Diyos mismo ang nagpagawa nito. Malinaw na turo yan sa Biblia. At ano po bang bahagi na kanyang binasa, ngunit pinutol? Ito pakita ko pahina 5 sa naturang nobenaryo. Ito Cebuano ito, o gisangyaw nga santos ni Papa Gregorio IX. Ibig sabihin, ipinangaral na santo ni Papa Gregorio IX o gilakip pagsulat sa lista sa mga santo o konfesores at sinali sa pagsulat sa talaan ng mga santo at mga konfesores ang ngalan ni San Antonio. Ang pangalan ni San Antonio gibantog sa tibuok Santa Iglesia Katolika. Naging dakila sa buong Santa Iglesia Katolika og ang iyang larawan gisimba at ang kaniyang imahen ay sinamba. Yon ang mabasa. So, anong punto diyan? Sa iniwasan niya na ipinangaral na santo, hindi sinabing ipinangaral na Diyos. Ikalawa, ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko, hindi natin sinamba bilang Diyos ang mga santo. Nandiyan yan sa aklat ni
Monsignor Luis Moro sa pahina 220, we do not worship the saints. We only honor them as special friends and servants of God. We adore God alone. Pero ang tanong mga kapatid, kung sinabing we do not worship the saints, sa aklat ni Monsignor Moro na Our Catholic Faith, page 220. Ibig ba sabihin, nagsusuwaga na yung aral ng simbahang katoliko batay din sa nobinaryong binasa ni Dan Maasin na yung imahe ni San Antonio de Padua ay ating sinamba? Walang kontradiksyon mga kapatid sa dalawang aklat. Di lang lubos na unawaan ng Seventh-day Adventist na nagamit sa naturang aklat mga kapatid. O kaya'y pilit talaga niyang hindi unawain para lang makatira sa simbahang katoliko. Bakit? Dahil kahit sa Bible, nabasa kasi niya ang salitang worship. Pag mabasa ninyo ang salitang worship, ibig ba sabihin yung worship pag Diyos na? Mali. Sa Bible mismo ang salitang worship. May nangangahulugang veneration o paggalang. Ang salitang worship ay hindi ibig sabihin pagsamba na sa Diyos. Ang salitang worship, mga kapatid, kahit sa Bible, ay by degree ito. May worship na veneration o honor at may worship na adoration, pagsamba sa Diyos. Halimbawa, yung worship na ginagamit yan ay tinatawag sa simbahang katolikong veneration. Ito ang sinabi ni Monsignor Moro sa kanyang aklat, My Catholic Faith, page 191, we honor sacred images in order to show our veneration for the person that represent, not to adore them as gods. So, napakalinaw. At kung tingnan natin mga mahal na kapatid, ang kanilang maling akala na ang salitang worship ay adoration na, diyan sila nagkakamali. Dahil may worship kahit sa Biblia na ang kahulugan ay honor, ang ibig sabihin ay veneration. Halimbawa, 1 Chronicles chapter 29 verse 20. And David said unto the congregation, Now bless the Lord your God. And all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the Lord and the King. So napansin nyo ba? Worship. Dahil po ba ginamit yan, worship the Lord and the King? Ang King, hari, ay dapat sambahin bilang Diyos. Ang worship na ginamit yan, batay sa Good News Bible Translation, ay honor. Ito ang mabasa natin sa naturang talata using the Good News Bible. Then David commended the people, praise the Lord your God, and the whole assembly, praise the Lord, and the God of their ancestors, and they bowed low and give honor to the Lord and also the King. So napakalinaw mga kapatid. Kaya palpak na ang kanilang batayan na ang simbahang katoliko ay ano daw? Sulpot. Dahil ito'y sumasamba ng larawan ng mga santo. Mali. Exodo Kapitulo 20, talatang 4 hanggang 6, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa Yan ang kadalasan na mapakinggan natin mga kapatid. Pero alam natin na sa Harper's Bible Dictionary, napakalinaw. All idols are images, but not all religious images are idols. Napakalinaw mga kapatid na hindi lahat na mga imahin o larawan ay Diyos-Diyosan. Bakit? Ang templo ng Diyos ay may monumento.
at sa harap ng templo ng Diyos na may monumento ng mga banal, yuyukod at luluhod mismo ayon sa Biblia. Ito ang mabasa natin sa Isaiah chapter 56 verse 5. Then I will set up a monument in the area of my temple. Meron talagang monument in the area of my temple. Tanong, kung sila ba'y luluhod at yuyukod, saan sila haharap? Mga Awit, Kapitulo 138, versikulo 2, sa harap ng iyong templo, yuyukod at gagalang ako. Ibig po ba sabihin, dahil may banal na larawan o imahen sa templo ng Diyos, yun ay Diyos-Diyosa na? Kaya isip-isip naman. Kahit na sa Isaiah chapter 19 verse 19, ito mabasa natin. In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and a monument to the Lord and its border. See? Kaya ingat kayo sa mga walang imahe, mga kapatid. Ang templo ng Diyos, mula pa sa Biblia, merong larawan. Pero yung templo nila, walang larawan, budiga lang yan ng pirated na sekta. Panghuli, Ang Diyos ay mapanibuguing Diyos. At ang panglima, ang Roman Catholic ay binago ang kautusan ng Diyos at walang patutuo na Jesus. At ang Seventh-day Adventist naman ay sumusunod sa utos ng Diyos at may patutuo na Jesus, at ito yung Espiritu. okay, tingnan natin kung sino ang may patutuo ng Diyos. Di po ba, nabasa natin sa kanilang sariling aklat, ito po mga kapatid, sa kanilang sariling aklat mismo, na ang Panginoong Hesukristo talaga ang nagtatag sa tunay na iglesia. Ito, basahin po natin ang kanilang aklat, The Elders Handbook. So, sino ang nagtatag ng iglesia? Ito, makita ninyo. Ang ating Panginoong Hesukristo ang nagtatag ng iglesia. Ngayon, kung ang ating Panginoong Hesukristo ang nagtatag ng iglesia, sino ang tunay na iglesia? Batay sa pamplito ng Seventh-day Adventist Friendship Course, ito ang mabasa natin. Katoliko ang iglesia. Oo, Katoliko ang tunay na iglesia. Sila mismo ang nagsabi diyan. Katoliko ang tunay na iglesia. Ngayon, ang SDA, sino ang nagtatag ng SDA? Ibalikan natin ang kanilang aklat. Ito mga kapatid, kung sino ang nagtatag ng SDA. Where and when did the Seventh-day Adventist movement begin? In America in 1844. Who were the first leaders in the Seventh-day Adventist movement? Unquestionable. They were James White, Mrs. White, and Joseph Bates. Ngayon, kung sila ang nagsunod talaga sa kautusan ng Diyos, merong babala ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na may lilitaw na bulaang propeta. Ito sa San Mateo 24:24-25. Ito ay sapagkat may lilitaw na mga bulaang Mesiyas at mga bulaang propeta. Magpapakita sila ng mga dakilang tanda at mga kamanghamanghang gawa upang iligaw kung maari kahit ang mga hinerang. Narito, ipinagpauna ko na itong sabihin sa inyo. Yon ang babala ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang kaugnayan diyan? Dahil may aklat ang Seventh-day Adventist na ang may akda, si Ellen Goldwhite. Kaya, nagtaka talaga tayo, mga kapatid, anong espiritu ang nag-guide nila dito?
Ito, Cebuano, mga Seventh-day Adventist, basahin nyo. Siguradong may kopya kayo nito. Anong sabi dito? Basahin ko muna mga kapatid sa Cebuano, ha? Gitag na kini ni Jesus. Hinula nito ni Jesus sa kasayuran nga isyo bahin sa tagna mahimong labing dako nga pagsuta alang sa kanila sa katapusang mga adlaw og manggula ang daghang mga bakakong manalagna og magpasalaag sa kadaghanan, Mateo 24:11, alang sa dugang pagpasantop gihatag sa Dios kini nga mga pulong ngadto kang Juan nga mga hinigugma, dili ninyo tuohan ang tanan na mga espiritu, apan sulayin ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios, kay daghang bakakon na mga manalagna nga manungha sa kalibutan. Maraming mga huwad na mga propeta lilitaw sa buong mundo. Unang Juan 4:1, hinuon lakip na si Ellen White. Nako, ano daw? Pati na si Ellen White, nasa kanilang aklat yan. Kaya anong uring espiritu ba talaga ang nagturo sa kanila na pati ang kanilang founder ay magiging yung huwad na tagapangaral? At ano ang mangyari? Ito pa, nagtaka talaga tayo sa kanilang aklat, mga kapatid. Ito, the last day events, Ellen G. White pa rin ang may akda. Tingnan niyo. And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light in the point of privilege, shall be brought down to hell. Naku, ano daw? Ang Seventh-day Adventist, batay sa kanilang aklat, itatapon sa impyerno. Sige, pakita natin ito, mga kapatid. Baka sabihin nila, abay, pinutol ninyo. O kahit pa, ituloy niyo pagbasa ito. Sinong itatapon sa impyerno? Seventh-day Adventist talaga. Di po natin layunin, mga kapatid, na saktan ang damdamin sa ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, lalo na sa Seventh-day Adventist. Sinagot lang natin punto por punto. To make his message known is our response.